Inaksyon ng Department of Transportation kasabay ng dumaraming pasahero sa NAIA. Ang update sa live na pagbabalita ni Justin Ponsalang. Justin, kumusta na ba ang sitwasyon sa airport ngayon? Mahaba na ba ang pila sa check-in at immigration? Cheryl, paalala sa ating mga kapatid, kailangan magbaon ng mahabang pasensya dahil nagkakaroon na ng pila. Lalo na doon sa domestic flight, mahaba na talaga yung pila. Kaya naman sa ating mga kapatid na hindi naman na pwedeng mag-carry na lang, nag-hand carry na lang ng kanilang mga bagahe, mas maigi na mag-online check-in para hindi na maabala doon sa mahabang pila. Sa sa international naman na flight, may pila na rin sa immigration. Ang kagandahan dito, ipinagmamalaki ni DOTR Secretary Jaime Bautista ay patuloy yung kanilang improvement sa mga proseso sa immigration para mas mapabilis at mas mapadali ang pagbiyahe ng ating mga kapatid. Cheryl? Kumusta naman ang traffic sa paligid? Ayan pa, isa pa yan dapat pagtiyagaan ng ating mga kapatid dahil nagkakaroon ng build-up dun sa mga kalye papunta sa mga terminal, sa mga paliparan natin. Partikular dito sa NAIA Terminal 3, yung rampa paakyat dun sa departure area ay nagkakaroon ng build-up dahil sa dami ng mga pasahero, maraming mga sasakyan na nagbababa. So nagkakaroon talaga ng traffic na hindi talaga maiiwasan, lalo na ngayong araw at bukas ang inaasahang peak hours or peak days ng DOTR dito sa NAIA Terminal 3. Cheryl? At nag-inspeksyon kanina dyan ng DOTR. Ano ang findings? Kumusta naman? Masaya si DOTR Secretary Jaime Bautista sa kanyang nakita doon sa kanyang inspeksyon dito sa NAIA Terminal 3. Ayon sa kanya, although may mga kailangan pang i-improve sa ating mga paliparan, ay patuloy naman na umaayos gradually yung ating mga paliparan. Sabi niya rin kanina na maayos naman so far yung kanyang mga nakita at ang inaasahan daw na bilang ng mga pasahero ay nasa 140 hanggang 145,000 ngayon. Daily ito ngayon at para bukas dahil ito nga yung peak days. At itong numero daw na ito, Cheryl, ay mas mataas na kumpara sa peak days noong pre-pandemic. Kaya good news daw ito. At sabi niya naman, nakahanda naman ang DOTR, pati na rin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang MIAA, para mas siguro na magiging maayos yung flight ng ating mga kapatid. Yun nga lang, hindi daw talaga maiiwasan na magkakaroon ng delay. Pero pagditiyak naman ni Secretary Bautista, ay may mga ginagawa na mga tulong yung MIAA at yung mga airlines para matulungan yung ating mga kapatid na maaabala ng delayed flights. Cheryl? And so far sa monitoring mo, marami na nga bang nakaka-experience ng delayed flights? Yesterday, nandyan ako, lumipad ako pa Davao, although yung flight ko ay on time, pero maririnig mo yung mga announcement na yung mga ine-expect nilang alas 10, na uurong ng alauna, alas 2, may katagalan din yung delay. Kanina, Cheryl, meron tayong nakita na na-delay ng 5 hours yung kanyang flight. Dapat daw alas 10 ng umaga yung kanyang flight na-move ng alas 3. Pero bukod dun, so far maayos naman yung mga flights dito. On time naman. Kung magkakaroon ng delay, hindi naman ganun kalaking abala sa ating mga kapatid na pasahero. Cheryl? Sabi mo nga, siksikan na rin, dagsana ang mga tao dyan. Sige nga, kumustahin natin yung mga pasahero dyan. Justin? Yes, Cheryl. So, sa ngayon dito sa aking likuran, makikita mo na marami na rin talaga yung mga pasahero naghihintay sa departure area ito ng NAIA Terminal 3. At isa dun sa ating mga nakitang mga pasahero ay isang atleta, kabataang atleta. Siya si Hasmin, nagbabiyahe siya pa-Capiz. Siya ay nag-compete, Cheryl, sa Pasig nito nga nakaraan lamang na linggo. So, Hasmin, kumusta naman saan kayo nanggaling at saan kayo pupunta ngayon? Sino mga kasama mo? Okay lang po, nanggaling po ako sa Pasig, nag-compete po kami ng track and field po yung bali yung aking nilaruan po. Tapos ngayon po papauwi na po kami sa Capiz, ang kasama ko po, team ko po, at saka coach ko po si Mami. So, kumusta naman yung iyong naging competition, track and field ka mo? Opo, okay naman po, nanalo po, pero hindi naman maiwasan na hindi matalo po eh. Pero
Ayun po, nakakuha po ng bronze medal po. Ayan, nakita natin, Cheryl, meron siyang bronze medal. Hasmin, kasama ba to sa Christmas gift mo sa iyong pamilya? Opo, kasama po to kahit hindi ko man nasungkit yung gold o silver. At least may nakuha pa akong bronze na isasabihin ko po sa aking pamilya na ito lang po yung nakayanan ko at ito lang po yung aking nakamit lang po. Actually, Cheryl, marami sila mga kabataan nito, mga nasa 10 kayo, mga ganun ba? Opo, nga ganun nga po. So meron sila ay uuwi na ngayon sa Capiz after nung kanilang competition. Well, Hasmin, congratulations sa iyo. Mamaya may ibibigay kaming kaunting pamasko mula sa One Balita Pilipinas. Pamasko, tsaka congratulations na din sa iyong pagiging atletang Pinoy. Balik sa iyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, Justin Punsalang. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.